Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ilang oras makaraang sabihin sa Hong Kong ni dating Pangulong Duterte na sa Mindanao na lang daw siya magtatago kung sakaling lumabas ang ICC arrest warrant, hinuli siya agad ng mga pulis paglapag ng kanyang eroplano sa NAIA noong Martes ng umaga. Dinala agad siya sa Campo Crame under police custody na kinabiglaan ng kanyang pamilya at mga supporter. Ilan sa kanila napaiyak dahil sa awa sa dating Pangulo katulad ni Senator Amy Marcos. Ilang taga-media ang nagtatanong, nakitaan ba ng kahit isang patak ng luha yan si Amy? Nang isa-isang pinagpapatayin ng mga pulis at mga vigilante sa utos ng matandang Duterte ang mga libo-libong hindi armadong mga drug pusher at hinihinalang mga pusher. Pagdating ng hapon, nilipat si Duterte sa Villamor Air Base sa paglipat patungong The Hague sa Netherlands kung saan siya haharap sa wakas sa paglilitis ng International Criminal Court o ang ICC. Malinaw naman na sakop pa ang Pilipinas sa kapangyarihan ng ICC noong kasapi pa tayo dito mula 2011 hanggang 2019. Matindi naman ang pagtutulan ng pamilya ni Duterte, kanyang mga kapanalig at mga mayayamang abogado. Pinaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos na tinulungan lang ng gobyerno ang Interpol at hindi ang ICC. Nilinaw niya na bahagi ito ng pagtupad ng commitments sa Pilipinas sa Interpol na naging matulungin naman sa ating gobyerno. Sinabi naman ni Presidential Chief Legal Advisor Juan Ponce Enrile na walang kinalaman dito ang batas ng Pilipinas. Anya, itong problemang legal ni Duterte ay bunsod ng mga enforceable laws ng ICC para sa maraming bansa at laban sa mga lider ng karumal-dumal at malawak na mga paglabag sa karapatang pangtao, lalo na ang crime against humanity. Para sa agenda, ito po si Dodi Lacuna. Ang Pilipinas ay dumadaan ngayon for a time of unity or a time of division or a time of justice. Makukuha nga ba natin ang hustisya ngayon pagdating sa kaso ni former President Duterte? Ang pag-aresto at paglitis sa kanya, magdudulot nga ba ng gulo o kabutihan sa bayan? Joining us today at The Agenda, meron po tayong guest natin si Attorney Neri, na welcome Attorney. Siya po ang co-chairperson ng Makabayan, Coalition ng Mamamayan, Makabayan, and Vice President po ng Confederation of Lawyers in Asia Pacific. Magandang umaga po. And joining us today, the EGK wife victim, si Ms. Jenny Lee. Hi, kamusta na po, Ms. Jane Lee? Okay po. Oo. Unang tanong, diretso na po ako. Anong pakiramdam na itong nangyayari sa atin, Attorney? Siyempre, welcome yung ginawa ng ICC. 2018 pa namin na-file sa ICC yung complaint communication. At si Jane ay isa sa mga kliyente namin doon. At matagal na namin hinihingi na dapat i-file na yung kaso sa korte at issuehan na ng warrant of arrest. Mahaba man ang prosesyon, umabot din tayo dito. Kaya very welcome yon. Ang nakakalungkot lang, ngayon, pinaggigiitan ni President Duterte ang kanyang mga karapatan na pinagkait niya sa libo-libong napatay noong drug war niya. Pero gayon pa man, we are very, very happy na at last the ICC has made some moves to hold accountable President Duterte, lalo na hindi siya nagbigay ng puwang sa mga pamilya ng biktima dito sa Pilipinas na makakaso man lang, PASG,
magkaroon man lang ng oportunidad na mahain ang kanilang complaint sa Pilipinas, kaya napilitang doon sa ICC dahil din sa kanya. Pero ngayon, naabot na siya ng kamay ng ICC. We're very happy that he was finally arrested to be held accountable for his crimes. Yeah, attorney. When you filed that case, itim pa buhok mo ngayon, namuti na. Oo nga eh. 2018 yun, nung nag-file kami sa ICC noon for crime against humanity. Mahaba yun kasi humingi pa ng extension or suspension of investigation si President Duterte At that time. noong 2021, November. At sinabi niya sa ICC na huwag muna kayo, bigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-imbestiga, mag-prosecute, etc. Ang ICC, kasi very obsessed ang ICC sa due process rights ng akusado, pinagbigyan 3 months ang extension, after 3 months, another 3 months. Alam nyo, a total of 1 year and a half ang nabigay na extension sa kanya kasi November 2021 niya pina-extend yun, July of 2023 na natuloy ang investigasyon. So nagrereklamo nga kami noon na bakit siya binibigyan ng ganong kahabang pagkakataon, tagal nang pinatay yung kaanak ng biktima, 2016, 2017, 2018 pa, at wala pang hustisya ngayon, pero siya nadidelay ang kaso kaya umabot ng ganito kahaba dahil pinagbigyan siya ng ICC ng halos 1.5 taon. So despite the sudden arrest and hasty deportation kay President Duterte sa Hague, you still feel na hindi pa rin due yung process na nabigay? Sa amin, hindi pa tapos yung laban kasi may trial pa yan. At alam nyo naman, mayaman naman si President Duterte, magagaling na abogado yung kanyang kukunin dyan. So may laban pa yan. Initial lang ito na step to accountability. Hindi pa ito yung buo kasi may trial pa at sana naman mabigyan ng puwang ang mga pamilya ng biktima na makapagsalita din sa ICC at malabas ang kanilang hinaing, kanilang ebidensya at makatulong sa pag-ensure na ma-hold to account ang taong nag-utos na paslangin yung mga kaanak nila at iba pang libo-libong mga drug suspects na sinasabi. Thank you, Attorney. Miss Jane, no? The widow of Michael Lee. Anong pakiramdam nung nabalitaan mo na ganyan yung nangyari? Yung pakiramdam po talaga, masayang-masaya po ako kasi ito po talaga yung inaasaan at hinihintay po namin ng mga pamilya ng biktima. Yung maaresto po siya at madala po sa ICC at hanggang sa maimbestigahan po. Masaya po talaga kami at una-una talaga na gusto naming ibalita sa mga pamilya namin at doon sa iba pang mga kasama ko sa Rise Up na mga biktima din po. Umaasa po ba kayo na may hustisyang magaganap o kompensasyon o kaya tamang kabayaran sa mga nangyari sa inyo? Sa totoo lang po, ayoko po talaga sanang pag-usapan yung pagdating po sa kompensasyon dahil nahihiya po ako kasi ayoko po talagang mahusgahan kami na mga pamilya sa ikalawang pagkakataon pag sinabi pong kompensasyon. Pero tingin ko po, kung ano na lang po yung naaayon sa batas at tingin po nila ninyo kung ano po yung nararapat na dapat na ibigay para sa lahat po ng mga pamilya ng biktima na hindi lang po sa iilan, kung hindi po lahat po ng biktima ng EJK po. So I understand ikaw nagre-represent sa families din, tama po ba? Yes po. Are they receiving threats or anything simula na the entire process was continuing? Wala naman pong banta ng ganyan. Attorney, question lang po sa inyo. Regarding the compensation, can ICC really order Duterte to pay compensation for the death of the EJK victims by the thousands during the Bloody Drug Lord campaign? Yes, mayroon yan sa rules ng ICC. In fact, may freezing of assets yan. Nakalagay sa Rome Statute. Tapos may trust fund kasi na binuo yung ICC para sa mga biktima. Kasi usually ito, ang mga kawawa dito, yung mga namatayan, breadwinners, at ito yung nangyari sa Pilipinas, yung mga asawa nila o anak nila na breadwinner, kaya hirap din sila, hindi lang dahil sa namatayan yung sila, kundi yung kumikita
Katulad ni Jane, 3 ang anak, paano mo ngayon gagawin yon habang nilalakad mo yung kaso ng asawa mo na in the end, wala namang pinatunguhan dito sa Pilipinas. So, merong ang ICC ng ganong rules. No? Ang isang rason dyan, pwede ba na imprisonment lang? Hindi ba pwedeng may civil liability rin? At yun ang sabi ng ICC na dapat may civil liability din yung perpetrator. Katulad naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit may criminal na kulong, meron ding civil liability kasi inuutusan din ng korte na magbayad ng danyos, perwisyon, kumbaga damages, ang nasakdal or kaya ang na-convict na sa kaso dito. Yeah, there will be that. Pero hindi yan ang main na rason bakit na-file ito. In fact, nung nag-file ang mga families nito ng 2018, kausap namin sila, hindi nga nila alam yung kompensasyon na yun. Hindi nila alam. Oo, hindi naman kasi makapal itong Justice lang ang talagang gusto ninyo. justice. Opo, hindi po talaga namin alam yung pagdating sa compensation. Ngayon na lang po namin yan na naririnig. Yeah, kasi normally kapag merong napatay o ano man, may value pa rin na nabibigay sa pamilyang na namatayan. Opo, kaya sa umpisa pa lang po talaga, hindi na po yun yung pinaka-rason kung bakit po kami nagsasalita, bakit po namin gustong magreklamo. Gusto po talaga namin yung tunay na hustisya, makulong po. Pero for a moment, Jane, dumating yung punto na nanahimik din kayo, no? Na wala yung ingay. Ngayon, bumalik na naman yung tapang at yung lakas ng loob ninyo. Can you share with us yung experience nyo before and now? Nung una po na talagang namatay po yung asawa ko, hindi ko po talaga alam kung ano yung gagawin ko. Kasi may 3 po kaming anak. Yung asawa ko po yung naghahanap buhay. Ako po may simpleng may bahay lang. Ang alam ko lang po nun mag-alaga ng mga anak. Nung namatay po siya, biglang-bigla po nagbago yung buhay namin dahil kailangan ko na po maghanap buhay. Kailangan ko pong harapin yung buhay ng mga anak ko ngayon. Kailangan ko maging ama at ina para sa kanila. Plus, hindi ko po alam kung kanino ako magrereklamo. Pupunta po ba ako sa pulis? Takot po ako sa pulis dahil alam ko po yung pulis, yung pumapatay. Pupunta po ba ako sa, hindi ko po alam, ang Commission on Human Rights, hindi pa po ako aware doon. Pupunta po ba ako sa DOJ? Yun nga lang pong financial assistance, napakahirap ng kunin. Plus, ang hirap pong kumuha ng mga dokumento ng mga panahon na yon, katulad ng police report. Kasi tatanungin ka ng police agad, saan mo gagamitin? Tapos po, yung death certificate, yung iba po, hindi, ang cause of death po ay hindi binaril, kung hindi sakit po. Pero sa personal po na kaso ng asawa ko, hindi ko po talaga alam kung ano pa yung gagawin ko ng mga panahon na yon. Ang unang-una lang po ay alam ko, dapat ako maghanap buhay. Buhayin mo na sila. Next na lang po yung paghahanap ko ng hustisya. At salamat naman po kasi may Rise Up na tumutulong sa amin para maging mulat kami. At yun nga, hanggang dumating po sa ganitong sandali na talagang hindi naman po nanahimik yung mga pamilya ng biktima. Kung iniisip po nila na nanahimik, hindi po yun nanahimik. Kung hindi, inuna lang po muna yung pansariling buhay, yung buhay sa araw-araw. Yun po. Hinarap muna nila yung hamon ng buhay ng pagbabago na dulot ng pagkamatay. Opo, kasi iba-iba po talaga yung naranasan namin. Katulad po sa experience ng mga anak ko, nabully po sila sa eskwelahan. Kailangan ko po silang ilipat ng school. Kung gusto ko nga po sana lumipat na kami ng tirahan dahil yung kahihiyan po na dinulot sa amin ito at yung hirap ng kalooban na nakikita ko po araw-araw kung saan po binaril yung asawa ko, saan siya bumagsak. Yun po yung daan kung saan araw-araw akong dumadaan doon. Wala po akong choice kung hindi makita yung lugar na yun. Attorney, may pagkakataon po ba na lahat ng mga EJK victim o selected can be invited sa ICC hearings? Yes, pwede yon kasi sa rules naman, 3 ang opisina sa ICC. Sa ating kasi prosecution at defense, kumbaga piskal at PAW, normally yan sa mga mahihirap. Doon sa ICC 3, ang una, prosecution, yung pangalawa, yung defense, at may listahan ng mga accredited counsel dyan na pagpipilian ni President Duterte kung gusto niya. At pangatlong opisina, victims. So, in-ensure ng ICC na ang kaso na ito hindi lang hinggil doon sa akusado, kundi hinggil din doon sa mga biktima. So, ngayon, pwede bang silang pumunta sa ICC? Sana kung maimbita sila, ang problema lang dahil mahihirap din sila. Kami naman na human rights lawyer, wala din kaming
pera. So talagang magre-raise kami ng pondo para may isa o dalawang nanay o asawa man lang na mapunta doon. Otherwise, kung sasabihin ng ICC at papayag si President Duterte, online na lang talaga kasi medyo yun ang medyo mura eh. Kaya lang, syempre, iba talaga pag nandun ka para malabas mo at makonfront mo ng face-to-face talaga yung tingin mo ang responsable sa pagpatay doon sa kaanak mo. No? So, depende yan sa ICC, sa prosecutor. Pero hinihingi namin sa prosecutor na bigyan nyo naman ng oportunidad ang mga pamilya na makapaghain ng kanilang hinanaing at ebidensya at isang oportunidad para sa hustisya na pinagkait sa kanila dito ni President Duterte, lalo na noong presidente pa siya. Attorney, mabigat yung susunod kong tatanong, but it's more no opinion-based. Marami nagsasabi na yung nangyari ngayon ay isa sa plot ni former president na mas safe siya sa nangyayari ngayon. At sinabi rin ni President Marcos ngayon na he doesn't support nor recognize the authority of ICC and he has no participation in this. Pero bakit nangyari ito? At ngayon ang tanong naman totoo ba na safe haven ang Netherlands? Siguro kung may ganun ng pag-iisip si President Duterte, sa kanya yon, no? Para sa amin, kulong pa rin yun eh. Alam nyo, pag laya siya in the last ilan na ba siya? 79, ilang years old na siya. So nakalipas na ilang dekada, 80. Malaya siya eh. Pwede siyang bumira kahit kanino, marami naman siyang pera, he can do anything, anywhere eh. Pero ngayon, confined siya sa isang lugar, hindi siya makakalabas. So, hindi ko naiisip na talagang sinadya niya yan para safe haven. At very kasi confident yan si President Duterte na kaya niya. Hindi naman sabihin niya, kaya ko yan, lalo na pag sa Davao lang ako, wala namang mangyayari doon. No? Doon naman sa kay President Marcos, yun naman ang statement niya mula noon, pero nagbago na kasi yung ihip ng hangin na hindi pwedeng maipatupad yung warrant of arrest na yun kung walang basbas ng Malacanang. Kaya sige, gano'n naman yung sinabi niya para sa Interpol, hindi sa ICC. Pero in the end, yung Interpol pinatupad kasi yung ICC warrant So para sa akin, hindi naman susunod yung DOJ, yung mga piskal, o yung NBI, hindi naman susunod yung DILG, yung mga pulis, which CIDG of course included, kung walang utos ng presidente. Yung mga cabinet members ang nag-head niyan. Yes. So para sa amin, utos niya yun. Ano man ang reason, bakit niya ginusto yun? Sabi ng iba, politika, sabi ng iba, may dahilan para sa 2028. Wala na kaming pakialam doon. Kanila ni Duterte yon, dalawa sila mag-usap doon. Para sa pamilya ng biktima, hustisya yon So kung sinakyan man yan ng mga iba, katulad ni President Marcos, sa kanila yon. Pero natuwa kami na na-arrest siya, si President Duterte, at dapat lang managot siya, ano man ang motibo ng presidente na in-execute yung warrant of arrest na in-issue ng ICC. Isama ko na po si Senator Bato de la Rosa sa kwento. Similarly charged at the ICC, also facing arrest by the Interpol. Kasama rin po ba siya sa pinaka-hustisyang hinahanap ninyo? Lilinaw ko lang si Bato de la Rosa, minention niya ng prosecutor noong 2019 na hindi lang si Duterte kundi si General Bato de la Rosa. Yes. Well, binanggit din si General Albayalde. Yes. At binanggit din yung mga chief or head ng regional, provincial, or city police units. So, ibig sabihin, meron pang tinitingnan ng ICC na iba pa. And secondly, kung pansinin nyo doon sa warrant of arrest, ang term sa kanila, ang term ng ICC, high-ranking public officials and members of the police and other persons. Tatlo ang binanggit sa warrant. Ibig sabihin, may mga miyembro ng kapulisan na nasa radar na ng ICC. Pero ang strange, sabi niya, other high-ranking officials, ibig sabihin hindi police. Ibig sabihin, oo, kasi nagsabi na siya ng members of the police,
tapos may iba pa pala, an other person. So, meron pang ibang kakasuhan na hindi sa pulis, posible sibilyan na sangkot doon. At alam niyo yun. At alam niyo kung sino-sino yung mga yun. Well, ang mga nag-execute ng warrant of arrest ni President Duterte, of course, ang nag-execute ng order ni President Duterte, kasi sinabi dito sa warrant of arrest na hindi niya magawa na isa lang siya. Kaya co-perpetrators, ang tawag co-perpetrators, ibig sabihin meron pa. Kung sino man yun, syempre hindi natin alam kung sino man yung tutukuyin ng prosecutor, pero definitely, lahat na nag-execute, kay member ka ng police, o other persons ka na hindi member ng police, pwede kang ma-warrant of arrest sa ICC at malamang sa hindi, matutuloy ka rin doon sa kulungan, whether sa ICC or another country na pwede kang ikulong or pwede rin sa Pilipinas kung papayag yung Pilipinas. Kasi yun ang rule ng ICC. Yung isusurrender sa ICC ay pwedeng ikulong sa bansa kung saan siya hinuli. Locally, sa isang bansa na willing kunin siya or sa ICC. So either of that, pwedeng makulong doon sa ilalim ng Rome Statute ang sino mang akusado. So lumalabas, attorney, Philippines is not willing to imprison Duterte here. Instead, kaya siya dinala sa Netherlands? Kay President Duterte, hindi yan hiningi ng ICC sa Pilipinas. Tingin ko alam naman ng ICC na ang daming butas ng kulungan natin dito. Wala silang request dyan. Ang sabi lang nila sa Presidente ng Pilipinas, may warrant kami, i-execute ng Interpol, pwede ba tumulong ka sa pag-execute? Oo, ang sagot doon. So, dinala doon sa ICC. So, educate us. Katulad ako, isang normal na mamamayan, Pilipinas lang. Etong period na to, ito yung natigil ang ating ICC involvement o recognition ng membership. Naganap lahat ng krimen bago yon. Bago. So, ibig sabihin, kinakaso siya doon sa mga bagay na naganap kahit na wala na tayo sa ICC? Is that possible? Yes. Actually, ang sagot ni President Duterte lagi dyan, wala nang jurisdiction. Sinasabi ko, unsolicited advice sa kanila, ihinto nyo na yun, talo lang kayo ng talo dyan kasi walang basis yan eh. Ang problema nila dyan is this, sa ilalim ng Rome Statute ng ICC, nakalagay doon sa Article 127 na pwede kang mag-withdraw kung gusto mo. Pero kung may kaso na nasimulan o proceedings na nasimulan bago ka nag-effective ang withdrawal mo, tuloy ang jurisdiction ng ICC. Pumirma tayo dun eh. Umuo tayo doon. Ang gobyerno ng Pilipinas nang pumirma sa ICC, sumang-ayon tayo doon. Kaya nilagay yung Article 127 sa Rome Statute ng ICC kasi mawawalan ng ngipin ang ICC kung wala yon. Kaya nilagay yon kasi pag kinasuhan ng ICC ang isang presidente o prime minister, ang gagawin niya lang, i-withdraw niya yung bansa niya, quits na, di ba? Wala nang mangyayari. Tapos, subali wala yung ICC. Kaya nilagay yon para ma-ensure na kung may mga presidente o prime minister na for personal interest, i-withdraw niya ang bansa niya porket siya ay may kaso doon, hindi siya makakaligtas kung nasimula na. Diba? Yun yung nakalagay sa Article 127. Kaya kahit ano pang paulit-ulit nilang sinasabi yan, nila President Duterte, walang jurisdiction, palagi silang natatalo kasi sabihin ng ICC, pumirma kayo pumayag kayo na ang ICC pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Tama o tama. Pwedeng hulihin kahit saan, kahit sa bansa nyo. Tama o tama. Pwede naming imbestigahan at kasuhan ang anumang krimen na nagawa bago kayo nag-withdraw. Tama o tama rin pala. So ano pa yung lusot mo doon? Kaya dapat ang lusot na lang talaga ni President Duterte doon, di siguro sabihin niya na hindi totoo yung sinasabi mo sa akusasyon mo. Napaka-confident ng delivery mo. So may question lang ako, attorney. Yes. Can Supreme Court appeal or withdraw or bring back Duterte here from ICC? Wala na kasi outside the jurisdiction ng court yan. Kaya mahirapan na yan. Nasa ICC ngayon yon. Pag may desisyon ng Korte Suprema at sinabi doon na ibalik mo siya at ihain, nasa ICC. Pero malamang sa hindi sabihin ng ICC, kahirap nga dalhin dito niyan Tapos ibabalik nyo lang naman pala. Di ba? So bakit pa?
Kaya sasabihin ng ICC yung ganito, 2016 hanggang 2022 siya. Anong mga kasong sinampa niya? Wala siyang kasong sinampa. Walang investigasyon. Kaya nasasaktan kami dati nung sinasabi ni President Duterte na kayo, mga biktima, bakit kayo sa ICC nag-file? May korte naman tayo dito. Gumagana naman ang korte natin dito. Bakit doon pa kayo nag-file? Si President Duterte, alam niya na walang batayan yung sinasabi niya. Kasi tinanong na yan ng pamilya sa amin ng mga abogado eh. Pwede ba tayo mag-file dito laban sa kanya? Ang sagot namin, i-dismiss siya ng korte kasi presidential immunity i-claim niya. Di ba? Ang presidente immune from suit. Tapos bigla niyang i-spin na dapat dito kayo. Eh, grabe talaga to si Duterte. Parang abogado na marunong mag-ano. Kaya doon, pinagkait sa kanila yun dito. Kaya ngayon nandun na, ituloy na yun. Hanggang ngayon, marami pa sa libo-libo ang napatay. Ilan mga may kaso dyan. Hanggang ngayon, walang ganong ginawa ang not just the government of President Duterte, even the Marcos administration. Hindi naman yan pinapatupad ngayon. At of course, naintindihan ko yung sinasabi nga ni Jane Bago lang, maraming kaanak ng biktima. Hingi ka lang ng police blotter, hindi ka bibigyan. Police report, mayroong kaming alam na ang death certificate ay namatay yung bata, binaril sa kilikili. Ang death certificate, bronchopneumonia. Paano ka mag-charge ng murder niyan? Sabihin ng korte, namatay pala sa sakit to. Hindi naman pala murder, dismiss agad. So, wala kaming nakitang dahilan para igiit at ibalik ng ICC si President Duterte dito, lalo na ilang taon na siyang pinagbigyan ng ganong oportunidad, hindi niya ginawa, at hindi totoo na gumagana ang korte natin dito. Hindi gumagana ang korte natin dito sa mga matataas na human rights violators katulad ni Duterte. May kaso ba siya? Wala siyang kaso. Meron ba siyang complaint? Sa gobyerno nasa gobyerno ang lahat ng pwedeng gawin. So wala siyang kaso, therefore, hindi totoo yung sinasabi nilang gumagana ang justice system. The justice system does not work as far as President Duterte and his generals are concerned. Speaking of the side ni Duterte, mga party officials, they're calling on the people to mobilize people power once again. Anong pananaw niyo po doon? Ako naman, human rights lawyer ako. Irerespeto ko yung karapatan ng mamamayan na maglabas ng hinaing nila. Kung gusto ng mga sumusuporta kay President Duterte na mag-rally kami, hayaan sila dapat ng gobyerno. Karapatan nila yan sa ilalim ng konstitusyon. Mag-people power sila. Kung gusto nila mag-people power, karapatan din nila yan. Pero ito siguro, Pastor, yung message ko sa lahat. Ang issue dito, pro-Duterte ka, o pro-Marcos ka, o pro-Leni ka pa, issue nating lahat ito eh. This is about accountability. Ang issue talaga dito, gusto ba nating yung ganong lipunan na nangyari noong 2016? Na naglalakad lang yung anak mo, pwedeng ma-riding in tandem dahil pinaghinalaan siyang drug addict? Pwede bang mangyari, gusto nyo bang lipunan na yon na nalilate lang yung anak mo umuwi o asawa mo umuwi, medyo nag-aalala ka na at baka natukhang? Gusto mo ba yung lipunan na kung saan nagkomentaryo lang yung anak mo sa Facebook at nag-disagree sa isang sinabi ni President Duterte, pwede na siyang matroll, ma-red flag o ma-EJ? Kahit pro-Duterte ka, pro-Marcos ka o pro-Leni, kahit sino ka, ayaw mo ng ganong lipunang paglakan ng mga anak mo eh. So, this is about accountability at sana naman kahit kanino ka pa sumusuporta, ang very least na sanang gawin nating lahat, suportahan na magkaroon ng trial. Kung ma-acquit, kung guilty, at least may oportunidad ang mga pamilya ng biktima na maghain naman ng kaso nila na ipinagkait sa kanila ni President Duterte nung panahon niya. Speaking of pamilya, no, alam ko ilang balde na rin ang naiyak mo, di ba Jane? Can you share with us anong namalas mo sa nakaraang administrasyon patungo naman dito sa hustisyang kinakamit ng pamilya mo? Alam ko lang po kaya kami nakarating sa ICC dahil wala naman po talagang hustisya dito sa Pilipinas. Unang-una po, wala kaming kakayahan na magsampa ng kaso kasi wala po kaming pera para doon. Hindi po yun talaga yung aming priority. Pangalawa po,
nahihirapan kami pa po ba yung magpepresenta ng mga ebidensya tapos mga testigo. Kung meron man pong mga nakakita, syempre marami po. Katulad po nun sa asawa ko dahil pinatay po siya around 6 to 7 ng gabi. Medyo maliwanag pa po dahil intersection yon eh. Marami pong nakakita pero wala naman pong gustong magsabi sa akin o tutulong sa akin na sige sasamahan kita sa korte, sasabihin ko yung nakita mo. Plus, talagang takot po kami magreklamo ng mga panahon na yun. Kahit po sa mga burol, yung mga inaasahan namin, pamilya, kaibigan, kamag-anak, natatakot po sila. Kaya anong hustisya po yung inaasahan namin dito. Kaya tingin ko po, talagang hindi kami nabigyan ng sapat at tamang proseso. Unang-una sa pagkamatay, pangalawa doon sa dapat na gawin na paghahain ng reklamo ng mga pamilya. Kaya po humantong po ito sa ICC. Umaasa po ako, syempre na mabibigyan po talaga kami ng katarungan. Ngayon po na nangyayari ang lahat ng ito, syempre kahit papaano po nagbubunyi kaunti yung mga pamilya ng biktima na dumating yung ganitong sandali, pero hindi pa doon po natatapos talaga dahil alam po namin na mahaba pa, matagal yung proseso na nararapat sa pag-iimbestiga sa kanya. Pero umaasa po talaga kami na sa pagsasabi po namin ng katotohanan, yun lang naman po ang gusto namin magkaroon po ng katarungan yung pamilya ng biktima kasi napaka-ordinaryong tao lang po kami tapos ganun po yung ginawa, di ba? Kahit sino naman po na tao, ayaw nilang mamatayan sila, lalo po kung yung mga anak ko talagang nagsaper, ako po nagsaper. Lahat po kami na yung pinagdaanan po namin hindi madali. Kaya ano pong dahilan para sana hindi naman kami i-reject o sana po ay tulungan naman po kami ng administrasyon ngayon na hindi lang po makisimpatya kung hindi gawin po nila kung ano yung nararapat. Yung responsibility po nila sa lahat po ng mga pamilya ng biktima. Nananawagan po kami kay President Bongbong Marcos na kahit po papaano ay tulungan po kami. Hindi po para husgahan o hindi po para kung meron man po silang tunggalian, hindi na po naman mahalaga yun para sa amin. Ang mahalaga lang po sa amin ay mabigyan kami ng hustisya. Yun po. Thank you, Jane. Attorney, bago ko open yung question and answer portion sa media natin, tanong ko lang, what are we looking at? Can you educate us? What's gonna happen now? What are the next months to come? How long is the process gonna be? And is there a chance na lumaya pa siya o ma-dismiss to? Yeah, una muna sa process, yung hearing mamaya, i-confirm ng pretrial chamber kung si President Duterte nga ba na nakalagay sa warrant, yung taong nasa harap nila. Validate. Validate yun. Natural yun. Kahit may warrant of arrest dito sa Pilipinas, dadalhin yung inaresto sa korte na nag-issue ng warrant. I-confirm yan ng korte. After that, under the rules, pwedeng mag-file si President Duterte ng kanyang motion para sa interim release. Ngayon, nasa ICC yan, pero ang under the rules ng ICC, ang interim release ay may exceptional circumstance siyang sasabihin. Which is? I don't know kung anong exceptional circumstance niya kasi lahat naman ng nakulong, sabihin mo exceptional circumstance dahil dati kang presidente, hindi exceptional yon. In fact, maraming na-convict na presidente, may mga na-convict ng presidente sa ICC. Pero that's of course, sa discretion ni President Duterte kung i-file niya yan. Ang problema ni President Duterte, pag mag-file siya ng interim release, nire-recognize niya ang jurisdiction ng ICC. Ba't ka nag-file doon, di ba? Ba't ka nag-file doon? Sa kanya yon, karapatan niya yon na binibigay. Ang problema niya, palaging paulit-ulit kasi na walang jurisdiction. Sana doon na lang siya kumonte sa ebidensya ng prosekusyon at sabihin niya, hindi totoo yon, prubahan niyo muna na inutos ko ito. Prubahan niyo na, di ba? Problema niya, madaldal siya marami na siyang inamin sa public. Pero anyway, yun yung dyan. Yung pangatlong step dyan, confirmation of charges, i-confirm sa kanya, binasa na yung sakdal niya. Nasa warrant of arrest yan, ha? In fact, ang warrant of arrest ng ICC, mas comprehensive yan kaysa warrant dito sa Pilipinas. Ang warrant dito sa Pilipinas, isang page lang ang ICC, ang warrant nila, in-explain sa'yo, ano ang kaso mo, crime against humanity in this case. At pangalawa,
ano ang circumstansya, bakit namin nabanggit ito, bakit namin sinabi ito. So, may konting factual antecedents yan eh. So, nabasa naman yon, edi, i-confirm yung charges sa kanya during that. And of course, ang sunod na step ng korte dyan, i-constitute yung trial court. No? Mag-ano ng judges, mag-appoint ng judges para mag-constitute ng trial. But he's 80 years old now, no? He's 80 years old now, Yes. right? And do you think na he will still be alive by the time that this is finished? And what happens if he passes away during this procedure? How would you feel about that? Well, hindi natin alam, no? Matagal kung gaano siya katagal, may si Secretary Enrile nga 100 na eh. So hindi mo yan malaman eh kung hanggang saan yan. Pero alam mo, ang hinihingi ng pamilya nga, marami akong nakausap ng pamilya, sana mahaba pa yung buhay niya. Kasi Bakit naman yun ang hiniling ninyo? kasi para umabot sa justice ma-convict talaga siya. Ay, hindi dahil naaawa kayo sa kanyang current health condition. Alam mo, si President Duterte, wala kaming intensyon na ipagkait sa kanyang karapatan niya. Ay yung karapatan na pinagkait niya sa mga libo-libong pinatay. Yan, hindi yun nan-deserve eh. So sige na, sundin yung mga karapatan na nakasaad para sa'yo na pinagkait mo sa asawa ni Jane. Mabuti nga sa'yo, may warrant ka eh. May korte-korte ka pa. Nung mga biktima na to, walang warrant to, walang korte-korte It was not to. afforded Patay din. Oh. But anyway, nandyan yan, gaano katagal. Ang tanong mo huli, paano kung hindi man natin inaasahan ay may nangyari sa kanya't namatay siya, di may hinto na talaga ang criminal kung baga kung ang criminal case niya doon. Kasi hindi na pwedeng ikulong yun eh. Mamaya, magkakaroon na yata ng face-off sa tribunal, Jane. Niready mo na ba ang puso mo at ano sa tingin mo ang pakiramdam ng mga pamilya na manunood nito mamaya? Can you share with us what's going on in your head and your heart? Hinahanda ko na po talaga yung sarili ko. 8 taon na po. Kasi nitong March 20, 2025 ang kanyang ika-8 taong death anniversary. Simula po nang mamatay siya hanggang ngayon po, inahanda ko na yung sarili ko sa kung ano man yung mararamdaman, gagawin, at yung expectation po ng lahat ng mga pamilya ng biktima. Nandito na po ito, tuloy-tuloy na po. Yung naumpisahan po namin paghihirap, yung pagsasalita po namin, hindi po ito yung normal na buhay namin. Hindi po ito yung nararapat para po sa amin, pero ginagawa po namin para po sa mahal namin sa buhay, para po din sa ibang mga pamilya ng biktima. Kaya po kahit nahihirapan kami na may mga ganito po na interview o mga pag-uusap, napakaseryosong bagay. Every time po na tatanungin kami tungkol sa nangyari sa mga kaanak namin, nahihirapan po kami pero tuloy-tuloy na po ito. At salamat din at kahit alam kong mahirap, nandito ka pa rin para i-represent yung families na yan. We're now gonna open ourselves to the question ng ating mga media, no? So, go ahead. Our first question. Good morning po. Paolo Barcelon po from the Billionaire News Channel. To Attorney Neri. Sir, you mentioned earlier yung expenses of flying potential witnesses to The Hague. So meron na po ba as early as now na isinasagawa kayong mga programs para makatulong na makalikom ng pondo or at least support na makapagpadala tayo ng mga testigo sa The Hague to strengthen the case? Sagana naming mga abogado, wala kasi mas rise up yan. Yung simbahan kasing sumusuporta sa kanila. Siguro kaila Jane, meron na ba kayong mga... Hindi pa kasi namin iniisip yan sa ngayon eh. Sa ngayon, focus muna kami doon sa initial stage. Later na kung may trial, kung sakaling may trial na, siguro pag-isipan namin yon. From a legal perspective, sir, gaano ba kalakas, judging on the case that was submitted and the case that the ICC acted on, gaano kalakas yung
yung possibility that this might move forward into a trial? Malakas talaga. In fact, very strong yung evidence kay President Duterte. Ang chinyarge namin, at siguro, I'm sure, iba pa, doon sa kaso niya, crime against humanity, no, for murder, at inhumane acts. Dalawa yung acts na ni-raise namin doon. Ano ang elemento ng crime against humanity? Una, widespread or systematic attack against civilian population with knowledge of the attack. Yung ebidensya ng widespread or systematic, ang dami ng ebidensya yan. Lahat kayo ng mga journalist dito ngayon, malamang pag night shift kayo noon, marami kayong nakita apari hanggang hulo yan eh. So, malakas ang ebidensya na yan, widespread or systematic. Ang pangalawa, against civilian population, klaro din yan, civilian eh, hindi naman yan sundalo eh. So, klaro yan. Ang third element, yung with knowledge of the attack, yun yung medyo kailangan i-prove talaga. At klaro na yan, una, sa kanyang statements. Ang statements niya, siya mismo naghain ng ebidensya laban sa kanya eh. Kill, kill, kill. Sabi niya, maraming public statements. Pangalawa, mabuti sana kung joke yon. Kasi kung joke yon, edi walang tumupad. Di ba? Ang problema niya, kahit sabihin niya, kill, kill, kill lang naman sinabi ko, suddenly, libo-libong namatay. Aba, hindi pwede yun. At talagang maano ka doon, kahit ordinaryong korte dito, talagang i-convict ka nun eh. Mabuti sana pagkatapos mong sabing kill, 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 walang nangyari. Ito, may nangyari. Ang second, yung sinabi, huwag kayong mag-alala, ako bahala sa inyo. Di ba? Ipapardon ko kayo, ini-encourage yung pagpatay. Pero ang pinakatatlo at devastating na ebidensya sa kanya, Garma. Yung quadcom testimony ni Garma, under oath yun. Not only did President Duterte order the killings, he funded the killings. Parang 30 to 50,000 kada ulo eh. Kaya hindi ako magtaka, kasi inosente talaga tong asawa ni Jen. Hindi ako magtaka na ano yun eh, pera-pera yun eh. Kada ulo na i-report mo, may 30 mil ka, may 50 mil ka. Kung 10 ang napatay nyo sa isang gabi, that's 500,000. Di ba? Kada gabi yun. So, malakas yung sinabi ni Garma, ni Colonel Garma, na may funding at may sinet up nationwide yung DDS sa Davao. So, very devastating yung mga ebidensya laban kay President Duterte. And I hope na hindi na siya masyadong mag-ano dun sa jurisdiction. Sagutin niya na ang tatlong elementong ito kasi yun naman talaga ang issue sa kaso niya. Sir, assuming let's say makabalik po kayo sa Cámara de Representantes this election, a lot of, or rather some lawmakers are saying now is not the right time to go back to the ICC. Will you be one of those lawmakers who will push for the return of our country to the ICC? Yes. In fact, kaya nahirapan si President Marcos na implement yung warrant, dadaan pa siya sa Interpol kasi hindi siya bumalik eh. Kung bumalik lang sana siya, o di tapos walang komplikasyon, di ba? Miyembro tayo eh. Pero gayon pa man, ano bang essence? Hindi ko nakita yung right time. Why? Ang issue ng ICC, naging accountability and justice. So sa mga human rights violators, at continue ngayon yung human rights violation, at least maghunos dili sila, ay pwede pala tayo. Kaya naming lusutan ang hustisya dito, pero baka hindi namin malulusutan ng ICC. So at least may hunos dili yun eh. So importante yun. Pangalawa, ikot ka ng ikot ng mundo. Si President Marcos, ang dami niya ng biyahe. Tapos sabihin mo, welcome to the Philippines. Tapos hindi kayo sumusunod sa international law. Medyo hindi ako sang-ayon at isa ako sa lalaban na bumalik tayo sa ICC. Kasi yan ang tayo ang isa sa pinakahinangaang bansa noong 2000, nung binubuo yung ICC, ang tawag sa atin like-minded countries. Kasi ang Pilipinas, isa sa nag-push sa ICC. Kaya para sa akin, dapat panahon na bumalik ngayon sa ICC. Last na lang po from my end, attorney. Regarding the efforts to present a stronger case against the former president, meron na po ba kayong ginagawang collaborations with all the other legal groups, all the other human rights groups, para pag nag-submit tayo ng kaso against the former president, isahan na lang siya, bultong malaki na ito yung kailangan i-disprove ng dating Pangulo? Yes, nag-uusap naman yung mga human rights lawyers. Yung una, siyempre na na-file noong 2017, si Attorney Jude Sabio, namatay na siya. But ang alam ko, sila Senator Trillanes para na sumuporta doon sa may supplemental pleading sila doon. Yung pangalawa, yung sa Rise Up na 2018, at posible, I'm sure, meron namang ibang nag-file din sa ICC.
Pero hindi lang siguro ina-announce kasi syempre natatakot din siguro. Kaya hanga kami dito sa Rise Up Ang tapang ng mga pamilya dito kasi winarn talaga namin sila bago mag-file Ito tuloy-tuloy na to kasi kung hindi kayo ganun kasigurado, hindi natin i-file to kasi pwede kayong takutin So okay sila, mabuo naman ang loob. So meron naman at marami na nasubmit ang Rise Ups. 4 na supplemental pleadings na ang nasubmit namin mula 2018 maliban doon sa initial na complaint. So 5 na yun At palagi naming binubuing ebidensya. And I'm sure naman part yun ng konsiderasyon ng prosecution. Pero hindi naman hindi naman bagamat iba't iba ang mga kliyente namin, maganda pa rin na mag-uusap-usap syempre ang mga abogado para naman magtulungan para doon sa presentation sa trial. Good morning. Dodi Lacuna lamang po. Hi, Dodi. So doon sa mga lupapastangan sa karapatang pantao ng mga world leaders kamukha nila Idi Amin at si Slobodan Milosevic, so may mga civil obligations sila na pinilit o inutos sa kanila ng ICC na ipatupad at ipagkaloob doon sa kanilang mga biniktima nila pastangan ng mga buhay. Civil damages. Civil damages. Kasi dapat tunayan yung criminal nila Di ba yung criminal aspect na kanilang violation? Sila kasi ICTY, kung hindi ako magkamali, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Si Idi Amin naman, siguro. Di ba ICC si Idi Amin? No, I don't think so. Oo. Pero in any case, hindi ako familiar kung binigyan ng civil liabilities yung nabiktima doon sa former Yugoslavia. Bosnia-Herzegovina yon kay Milosevic dito kay President Duterte at sa iba pa, may ilang African leaders na nag-resolve ang korte ICC ng civil damages. And in fact, alam niyo yung pinaka-expert diyan yung nagdesisyon doon sa kaso na yon, si Dean Raul Pangalangan. Tanungin niyo siya. One of the most celebrated decisions that touched on liabilities ng mga na-convict sa ICC. Pero ugali po kasi na talaga ng malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, may hambing natin sa pinaplano ngayon ng mga abogado siguro ni Duterte. Yung mga pag sila ay nakasuhan o bago ang inaasahan ng pagkaso sa kanya sa pagpapatakbo ng kumpanya, ay nilipat yung mga pangalan ng pag-aari ng mga. Mangyayari kaya dito yung mga ari-arian ni Duterte. Ano kaya ang legal avenues niyo or action that should prevent them from transferring the name of the ownership of the Duterte properties and other resources kung sakaling ganyan? Mayroong garnishment o forfeiture na ilalabas ng ICC laban sa kanila? Yes, merong ganong sa rules ng ICC, yung freezing of assets, meron yan. Pwede bang ilipat ang mga pangalan? Pwede naman, di natin alam. In fact, nandun ako sa Quadcom together with President Duterte during the hearing na kung saan naging issue yung pagbukas ng bank account. Kaya nagulat ako doon na... Nabuksan nga ba? Nasabi niya, nagulat ako nasabi niya, anytime ngayon buksan natin, bigla akong nag-isip, ay nako, medyo walang tinatago Kaya sabi ko, first time ito. Pero later on pala binawi naman. So hindi natuloy. So, yan. Kong Neri, Ma'am Jane, Ian Cruz po ng GMA 7. Tatanong ko na lang po, in relation dun sa tinanong ni Sir Dodi, di ba hindi na po tayo member ngayon ng ICC currently? Paano po kapag merong freeze order ang ICC, paano po yun may impose sa Pilipinas dun sa mga assets po ni former President Duterte? Again, discretion ng presidente yan In the sense, yung warrant of arrest, ang tanong paano, 2019 pa lang tinanong ako niya ng media, paano yung warrant of arrest? Si Duterte, sabi ko, pumapalit ang ihip ng hangin nangyari kasi yan kay Omar Bashir ng Sudan, na kung saan presidente siya ng Sudan, kinasuhan siya, nag-withdraw din siya sa ICC, etc. Di ba? So, tapos, ang problema lang ni Omar Bashir, sa sunod na eleksyon, natalo siya. Yung oposisyon ng nanalo, kaya kulong siya. So, nagpapalit ang ihip ng hangin. Kahit ngayon, kasi President Marcos, if I were President Marcos, of course, pag may request ng freeze, i-freeze mo. Tumulong ka sa pag-freeze niyan, lalo na may charges sa impeachment ng
mga assets na SALN, yung mga billions of pesos. So, that's about time na rin na not only for the ICC, kundi dito rin sa justice system ng Pilipinas na maungkat syempre ang matagal nang gustong buksan yung mga bank account na yan ng mga Duterte. So, I guess, but it's in the discretion of the President. Nabanggit mo kanina yung preliminaries yung mangyayari today. So after today, mga ilang araw or weeks po natin yung mga susunod naman na mga mangyayari doon sa The Hague? Well, ang interim release, of course, kay discretion ni President Duterte kung kailan niya i-file. So I'm sure naghahanda naman yung lawyers niya na mag-file noon. Kung, ayun nga, ang problema lang nila, they will recognize the jurisdiction of the ICC when they file, no? Itong pag-constitute ng trial court, hindi natin alam kung gaano katagal yan, pero I would like to think na i-file na ng prosecutor yung kaso soon, yun na yung mangyayari dyan. By the way, sa process lang, hindi natin alam kung may nag-file na ng kaso, ang prosecutor. Ang ICC kasi, dalawa ang tipo ng warrant of arrest under Article 59. Ang unang tipo ay pre-indictment warrant. Ibig sabihin, nag-iimbestiga pa lang o katatapos pa lang ng investigasyon, wala pang kaso, pwedeng humingi ang prosecutor ng warrant of arrest. At ang ground doon ay to ensure the appearance of the respondent or the subject in the trial. So yun yung ginamit kay President Duterte. The other is pag may trial na. So yan yung isang dahilan, isang na pwedeng pag-usapan kung anong part ng process na ang gagawin sa sunod. Pero ang pag-constitute ng trial court, just in case merong kaso, ay gagawin yan ng ICC soon pag na-file na ng prosecutor ang kaso. Kong Neri, nabanggit ni Secretary Bellion na sabi nila na talagang pagdating nila doon, ang unang task nila is sabihin sa ICC na walang jurisdiction and kailangang pakawala ng dating Pangulo. Ano po ang masasabi niyo doon? Well, ang admissibility issue na-resolve na yan ng pre-trial chamber noong 2023. Pwede ba nilang erase ulit yun? Pwede naman. I'm sure along the way, maghahanap sila ng puwang dyan na may pasok ulit nila yung issue ng jurisdiction. Pero ang dinaanan kasi sa 7 taon, can you imagine iyan? 7 taon mula ng final ng kaso nila. Ang dinaanan noon, kino-confirm lang ng prosecutor kung may jurisdiction ng ICC. Katagal-tagal noon. Was the crime committed within the jurisdiction of the ICC? Yes, kasi crime against humanity. Was the territorial jurisdiction fulfilled? Yes, at the time, miyembro ang Pilipinas. Is the person, ang dami, national of the... kadaming jurisdictional, tapos ngayon, i-erase mo 7 years later, nasa kanila yon. Pero ang sabi ko, dapat naman, harapin na rin nila yung kaso itself at maglabas sila ng ebidensya hinggil dun sa paratang. Kasi I don't think the prosecutor will raise jurisdiction again na ilang beses naman na-raise yan. Last na po sa end ko, Ma'am Jane, para sa mga family members po ng mga naulila po ng mga napatay, ang gusto po ba nyo mag-testify kayo The Hague or mas okay din kayo na mag-online na lang o ano po ang preferred ninyo? Kung ano po yung hinihingi ng pagkakataon, kung pupunta po doon o online, kung ano po yung pinakamaganda, pinakamabisa, mas doon po kami na mga pamilya ng biktima. Pero sa tingin niyo po ba mas maganda na personal kayong nandoon para makita po kayo nung akusado si dating Pangulong Duterte? Opo. Mas tingin ko po, mas maganda yung ganon. Kahit na pangalawang beses ko na po siya nakasama dahil nandun din po ako sa hearing ng Congress sa Quadcom. Nandun po ako sa likuran niya at kitang-kita ko po na wala po talagang pagsisisi sa mga ginawa niya at narinig ko po lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga action niya at yung pagtatawanan po ng mga kasama niya. Hindi po yun yung katanggap-tanggap para po sa mga pamilya ng biktima. Kaya tingin ko po mas maganda po na makita po talaga nila kami at talagang humarap po sa tunay po at napaglilitis sa kanya. I just want to build on sa question ni Ian kanina. Good question yun regarding the freezing of assets. We don't recognize the authority of ICC. As a matter of fact, we consider it a threat. Di ba yun yung huling diniklara? Now,
paano tayo sumunod sa requirement ni ICC at paano natin sasabihin na yung freezing of assets will happen? Eh, yun na yung sinabi ni President nung isang araw. Yeah, well, sa Article 98 at 90 or 92 ng Rome Statute, nakalagay doon na request for other cooperation. So, hindi naman naghihinto. Ang request for cooperation ng ICC sa member countries niya at sa hindi membro. Of course, pag member country, you're supposed to follow, pero pag hindi ka miyembro, desisyonan mo. So, yun naman yun. Pwede bang ipatupad ng Philippine government? Yes. Marami na silang fini-freeze na bank account dito ng mga religious organization. Tapos ngayon, pag si Duterte na ayaw, di ba? So, they can do that. They can freeze the assets of President Duterte kung ipapatupad man nila yon ng presidente. Parang nung sinabi niya nung kailan, huwag niyo nang pagkaabala ng impeachment, sabi ni presidente yon. So pwede niya sabihin, no, hindi kami papayag sa freezing. Pwede rin He can yan. deny. Pwede rin. Sabihin ni President Marcos, hindi kami papayag sa freezing, he can deny. Kasi hindi naman tayo miyembro. Yun na nga ang problema pag hindi tayo miyembro. Parang wala tayong obligasyon sa international community. Kaya, anyway, sabi ko nga, desisyon ng presidente yan. Good morning po, Congressman. Ako po si Nino Aklan from Hataw. So just to clear, yung reason ng pag-freezing ng asset is because yun doon kukunin yung pambayad doon sa mga danyos dun sa mga nabing biktima. Yes, isa yun sa mahalagang Under the Rome Statute yun, di ba? Under the Rome Statute. Tapos secondly, sir, you admit a while ago na walang kaso na naisampa sa Pilipinas kay Duterte kasi parang hindi kayo naniniwala. It means to say na ina-admit nyo na walang silbi at walang kabuluhan ang anumang korte dito sa Pilipinas? Pag si Duterte, wala. Ang korte sa Pilipinas, pag pinatay mong kapitbahay mo, may kaso ka. Pero sir, Pero pag general o coronel o presidente yung kakasuhan mo, medyo may problema kang malaki. Pero right now, that Duterte is not in power. But hindi nyo tinry mag-file ng isang case against the president instead of bringing it to international court? Well, una muna, na-file ang international court noong presidente siya. Ang sabi noon ng Malacanang, dapat dito nyo final. Ang sagot namin, immune siya from suit Parang niloloko nyo ba kami? Ang sabi sunod ng Malacanang, alam mo, o di maghintay kayo ng 6 na taon, 6 na taon lang naman yan Grabe. Parang wala konsiderasyon na ganun pwede ba? Kahit sinong kaanak natin, tapos sabihan ka na, 6 years ka na lang mag-file. Anyway, yung 6 years na yan, walang na-file, nung wala na siya sa pwesto, marami ng ebidensyang sinabit sa gobyerno. Sino ba nagfa-file? Piskal. DOJ yun Kaya, hindi natin sisihin ang pamilya, matagal na silang humingi ng mga dokumento, nabigay na yung mga affidavit, walang ginagawa ang gobyerno. So, you mean, klaro lang attorney adding to building on that. Yeah. You mean to tell me na now that the Dutertes are not in power, nobody filed the case na in the Philippines? No, palaging investigasyon sila. Bakit ganun? I don't know. Tinatanong sa Quadcom yan Pero tinanong sa Quadcom, ang isang nanay, doon ko naalala, sabi ng isang congressman, bakit hindi po kayo nag-file? Mahirap lang po kami, sabi niya. Wala sa amin ang hustisya. Ganun ang sagot niya. Simple, kaya mo bang tustusan yung kaso? Ilang taon wala kang oras para maghanap ng... Walang nagsabing punta kayo ng Rise Up o tawagin niyo si Attorney Neri? Sa akin lang naman ganito, ang burden dyan na sa gobyerno, hindi na sa pamilya Andyan na, kayo ang may access sa dokumento. Lahat ng death certificates, lahat ng police reports na sa inyo na. Pinagkait yun sa kanila. Tapos, wag namang i-burden yung pamilya ng gobyerno na hindi kayo nag-file. Kasi sila, naghahanap buhay na nga Kaya, naghahanap na nga ng paraan para mapakain yung anak nila. Kaya parang hindi naman burden, ginawa naman na nilang lahat ng pwede nilang magawa, kaya lang wala talagang aksyon. The justice system, ito prangkahan, is inhospitable to human rights prosecution. Pag the moment na human rights ang ginawa mo, ano ibig sabihin ng inhospitable, attorney? Hindi siya, ano bang hospitable sa Tagalog? Bisaya, gyud ko ba? Mauna lagi. Lagi. Anyway,
hindi siya talaga welcoming sa human rights na si piskal sanayan magkaso ng kahit sinong nag-commit, snatcher yan ng cellphone, kasuhan ko yan. Gumagana ang justice system. Pag mga katulad ni Duterte at mga general niya, nako, hindi gumagana ang justice. In fact, sa corruption lang, hindi gumagana eh. Nakakasuhan na nga, tapos na-acquit after so many years eh. Sa fiscal level. Hindi, minsan nga na-convict na eh. Sa corruption ba? Ibig ko lang sabihin, marami pa tayong reforma sa justice system para natin maisabihin sa mundo na gumagana ang hustisya natin, at least para sa human rights violations. One thing more, the President admit na hindi niya kinikilala yung ICC. Anong gagamitin yung ebidensya na kung saan yung mga ebidensya nyo, especially the papers, documents, or the pieces of evidence, will coming from the government side? How can you able to use it properly? Yes, used yan. Kunyari lang yung hindi nagko-cooperate. Lahat ng nangyari sa Quadcom, under oath, online yon. Pwedeng gamitin yun sa ICC. Lahat ng dokumento, hindi... Nag-submit rin kami, pero hindi ako magtataka kung may access din yung ICC sa lahat ng dokumentong sinabit sa mga congressional hearings. But anyway, ang prosecutor naman pwede rin siya mag-request pag may kulang siya, and ulit, nasa gobyerno yan kung susundin o hindi nila susundin. Pero dito naman yung papel ng mga biktima at abogado nila. May access naman kami sa mga dokumentong ito. Pwede talagang mapadala yon. Lalo na mga police reports na submit sa Quadcom o kaya mga iba pang mga dokumento ng NBI, autopsy, na nakuha namin during the congressional hearings. Sir, one thing, pag may isang Pinoy sa ibang bansa na nasa death row, ang ating gobyerno, tayong mga Pilipino, nais natin siyang maisalba sa kamatayan at hanggat maaari, maibalik sa Pilipinas. Bakit ang isang dating Pangulo, pinabayaan nating isurrender dun sa international Kasi ang Pinoy na nahuli sa ibang bansa, hindi pumatay ng libo-libo. Yun lang ang pinakadahilan. OFW yan, nagtatrabaho yan doon para sa pamilya niya. Hindi siya kapareho ni Duterte. Si Duterte ay presidente, pumatay ng libo-libo at pinagalandakan niya pa. Hindi yan ginagawa ng mga kababayan natin. Kung kaya, dapat lang na managot siya. Itong mga Pilipino nakakulong, wala naman silang ginawa sa mga katulad ni Jane. Si Duterte may ginawa. Kaya hindi talaga dapat tulungan yan ng gobyerno in the sense na bigyan siya ng abogado. Binigyan siya dati ng abogado. Ang mahal ng binigay na abogado kay President Duterte, si Sarah Badafel, British. Tapos, ang sabi nga namin, bakit public funds yung pambayad sa abogado ni Duterte, panahong magkaibigan pa sila ni Marcos? Bakit public funds? Yung mahirap nga, pupunta ka lang sa PAW. Hirap nga magkakaroon ka ng abogado dito kasi tambak ang trabaho ng PAW eh. Tapos ngayon, siya mayaman na, abogado pa, bigyan yun ng lawyer, public funds. Sagot ng gobyerno. Kaya sabi namin, talagang sila walang abogadong binibigay sa kanila para i-prosecute yung pagpatay sa kanilang kaanak, pero si Duterte binigyan. Kaya sabi ko, grabe ka talaga. Marami nga tayo, in fact, resolution ko to ng congressman ako eh. Maraming mga kababayan natin sa Thailand, sa China, Indonesia, na hindi man lang nabigyan ng legal support ng gobyerno natin eh. Kaya nabubulok sa kulungan eh. Kaya sa akin, dapat lang na ang gobyerno mas lalong tumulong doon sa walang kakayanan, yung mahirap na OFW, kaysa kapareho ni Duterte, rich and powerful at abogado pa. Okay lang yon. Pag welcome, yung bibigyan siya ng jacket, walang problema yon. Malamig doon eh. So, hindi yan questionable sa amin. Sabi ko nga, kami yung mga karapatan ni Duterte, dapat i-considera yan at ibigay yan. Hindi katulad niya na pinagkait ang karapatan ng maraming pinatay niya. I one more question. Okay. Sige, one more. So yung bang due process as applied in our country and the due process as provided by the ICC, attorney, magkakaroon kaya ng conflict yun? I mean, with regard to the application of the ICC laws and certain, meron ba yun? May Universal Convention and our local laws. Wala bang conflict kaya yun? You know, as if the trial unfolds and progresses, baka magkaroon ng mga... Yeah. Kaya mahaba ang pagbuo ng Rome Statute kasi nagkatagal ng pag-uusap on that eh. Kaya ang ICC, pag titingnan mo, common law,
tsaka civil law. Ibig sabihin yung common law, mga US, Europe, civil law, mga Spain, Pilipinas. Anyway, mas grabe ang due process clause ng ICC. In fact, mayroong isang kaso doon na may nakakulong, nagreklamo siya, solitary siya, wala siyang kausap, kumuha ang ICC ng kausap niya. Kasi malungkot nga naman, mag-isa ka doon sa kulungan mo, wala kang... So, ganun sila ka-obsess sa due process. Ha? So, mahaba yun, mas mahaba yung kaysa sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, pag may conflict yan, nakalagay yan sa Rome Statute. Pag may conflict, syempre, ICC ang masunod. Nag-agree ka dyan eh. Pumayag ang mga bansa na yung Rome Statute ang magkokontrol sa buong proseso. So, kung may conflict man, pumayag ka na na ito. Hindi mo na pwedeng sabihin na, pumayag ako dati, pero ngayon, igiit ko na batas namin yung sundin. Hindi na pwede yun. Pero magkakaroon ng hearing bago magdesisyon ng ICC on that matter. Magkakaroon ng hearing to dissolve yung reklamo na on the application of the local laws na sinasabi mo ICC should prevail. Di ko alam kung anong i-raise ni President Duterte na violated yung rights niya under the local laws. But yun nga ang problema niya eh. Bakit niya i-raise yung articles ng mga ICC hindi niya nga sinusunod yung jurisdiction eh. Kaya parang pag ikaw ang nakakasuhan, sabihin mo, wala yan, hindi yan applicable sa akin. Pag hinuli ka na, gagamitin mo na ngayon yung rule doon, sabihin mo, dapat in-apply nyo to sa akin. Is the ICC also inclined towards the aspect of humanitarian reason or humanitarian appeal? I'm sure konsiderasyon yan lagi ng ICC. Hindi naman yan mawawala sa kanila. Yun lang ang problema namin dito sa Pilipinas. Pag mahirap ka, kulong ka. Pag mayaman ka, hospital ka lang. Diba? House arrest ka lang. So, kami tututulan namin yung any house arrest na kung hingiin man yan ni President Duterte dahil tingin namin hindi siya karapat-dapat doon na magkaroon ng ganong trato sa ICC. Attorney Neri, napansin ko lang, no, the way you respond, no? I can sense na there are some things that you feel good about the administration right now, some things that you're disappointed. Kanina banggit mo nung magkaibigan pa sila. So nakita mo yung process, how it's being entertained. Yes. At nakikita ko, you're just pushing for the human rights. Yes. Ano ang take mo ngayon sa ginagawa ng administration and what really do you think the administration is gonna do about this? Una muna, hindi kami pro Duterte o pro Marcos eh. So wala kaming doon sa away nila. Ngayon, may human rights violations ba na nangyayari ngayon? Of course, yes. Hindi naman namin sinasabing santo ang gobyernong ito. Yun lang, yung si President Duterte, may kaso doon na libo-libong pagpatay. So, natuwa kami na may accountability siya. Kailangan ba may accountability din ito sa gobyerno ni Marcos? Of course, yes. Dapat naman managot yung maraming patay. May mga disappeared din na dapat may accountability din doon. As bago dumating ating isang guest, may tanong lang ako, Jane. Okay lang. If President Duterte is in front of you right now, and if you had a chance to speak to him, anong sasabihin mo kay President Duterte? If you were given the moment. Sana po, hindi na lang po siya nagpanukala ng war on drugs. Sana po walang oplantukhang. Buhay pa po sana yung asawa ko. Buhay pa po sana yung maraming naging biktima ng polisiyan nila. Pagbayarin mo lahat ng ginawa mo sa amin. I know how hard that must be. Ano bang kabayaran ng inaasahan mo, Jane? Makulong po siya at lahat po ng mga bahagi po ng war on drugs, lahat po ng mga katuwang niya, lahat po ng gumawa. Tingin ko po yung isang buhay ay sapat na para papanagutin po yung nag-utos at gumawa. Lalo na po kung libo-libo po yung namatay dahil sa kung tingin po nila yun yung makabubuti para sa bansa,
hindi po yun totoo dahil yung tao lang po yun nabawasan, hindi po yung drugs. Hanggang ngayon po, laganap po ang illegal na droga. Yun po. Thank you, Jane. Attorney, question lang. As a lawyer, what happens when President Duterte dies in this process? Well, hindi man natin hinihingi yun. Kung mangyari yun, mahinto na talaga ang criminal case. Kasi yun lang naman ang kaparusahan dito, kulong, namatay na yung ikukulong mo. So, ganun ang mangyayari. Ano nang mangyayari sa hustisya ang hinahanap natin kung saan nangyari yan? In a sense, nandyan naman na kasi nakulong na siya eh. So, kailang sabi nga namin, initial pa lang sana yon kasi ang pinaka-importante sa gusto ng mga pamilya, bahagi ng hustisya, yung katotohanan. Ano ba ang nangyari doon? So sana naman magkaroon pa rin ng verdict, kumbaga, ang ICC o tuldok na pag-explain ano ba ang nangyari doon talaga para naman malaman nila bakit ba pinatay ang asawa ko, naglalakad lang sa kalye. Sa likod ang tama ng anak ko, naglalakad lang sa kalye, bakit pa siya pinatay? So at least mga ganong punto na malaman ng mga kaanak ng libo-libong biktima ang tunay na nangyari doon sa mga kaanak nila. We have a question from the media. One more. Go ahead. Mike. Hello, magandang araw po. Ako po si Adalfa Celestino from The Manila Times. Ang question ko lang po is nabanggit niyo po kasi na kapag po nawala si former President Duterte is parang mawawala na po lahat ng hustisya sa mga EJK victims. Ang gusto ko lang pong itanong is, paano po yung mga kasama ni Duterte during his, under his administration, nakasabwat din po doon sa kasama niya, doon po sa pagpanukala ng war on drugs. Ano po mangyayari sa kanila? Well, ang mawala pag namatay si President Duterte, yung criminal case niya na kaso, pero ang co-perpetrators niya, kung may i-issue pa ng mga warrants o ihahabla, tuloy yun. Hindi sila pwedeng mag-claim na kasi ang nandoon, syempre yung mag-pull ng trigger, yung talagang pumatay, no? Yung immediate na koronel o na nag-utos. O yung nagpondo, yung kung sino mang public official na nagbigay ng pera sa mga kapulisan, nandyan pa rin yan. At syempre, yung pinakamahalagang co-perpetrator, yung si President Duterte. Pero kahit wala siya, tuloy pa rin kasi may ginawang krimen din yung mga to. So kung merong kakasuhan sa ICC na iba pa, it will continue despite his death. You mean to tell me, attorney, clarify ko lang maliban kay President Duterte, may papapuntahin pang ICC doon at ikukulong? Kung may warrant silang i-issue na iba pa, di talagang ipapatupad yon. So you mean to tell me, lahat ng nakalista doon, they should be anticipating na may warrant din sila at dadali na sila? Posibilidad yon yung sinabi ng ICC. Sinilabas yun ng ICC preliminary examination noong 2019 pa lang. Dami nun, attorney. Hindi naman ni-name niyang ICC kung sino-sino. Siguro naman yung mga major, mga players ang ini-name. Pero ganun talaga. Yun lang ang advice ko sa iba. Pag inutusan kayo ng illegal order, kahit ina-assure kayo ng taong yun, ako bahala sa'yo. Pag illegal, huwag nyo nang gawin. Sabihin nyo lang, I'm sorry sir, hindi ko kaya eh. So, yun. So, susunod pala naming imbitahin, Bureau of Immigration, para lahat ng mga nakalagay doon hindi makaalis ng bansa. Pwede nyong tanongin. Pero ang sabihin lang naman nila, wala pa eh. Hindi pa naman nakasampa. So, you're fighting for human rights and you don't believe that Duterte deserves to be assisted during this particular trial? Hindi. Pag wala siyang lawyer, he should be provided a lawyer. I will insist on that rin, syempre. Hindi pwedeng... Ayaw mo lang na government ang magbayad? Hindi. Ayaw ko lang gobyerno magbayad. Mayaman siya eh. Dami-dami ng pera niya. Presidente ka ng Pilipinas. Si Mr. dito, wala nga mga cameraman natin, walang pambayad ng lawyer. Yun dapat bigyan. Pero siya hindi naman. Pero dapat may counsel siya. Pero kung wala siyang counsel, merong mga lawyers dyan sa ICC, mga experts yon. At kilala ko yon. Talagang ang iban ay doon. Pero normal na flying in a jet, private jet naman, normal yon.
Ay, hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng, bihira lang naman siguro, presidente in-arrest. Hindi ko alam kung kanino yung jet na yon. Pero siguro, yung pinakamabilis na paraan ng ICC para makuha siya. Baka siguro nag-rent sila ng jet. I don't know. So sila may gastos nun, hindi government? I hope so. Kasi kakasama mo na naman loob yun. Oo, masama na naman ang loob ko doon. Wala ngang pambayad sa tuition yung anak ni Jane. Tapos, gagastos ka ng ganon. I really hope the ICC yun. Nakalagay naman yan sa articles ng Rome Statute na ang cost ng mga ganyan, fare, etc., ICC yun. At nakita ko yung libro mo, no? Nakalagay, Rome Statute, 17 July. Talagang pinag-aralan mo talaga to. Talagang ganun ka kaseryoso. 1998 pa to Nang nag-aral ako dati sa Australia ng PhD, ito yung inaral ko noon So that was a long time ago. Itim pa buhok ko. Last question. How do you think the current administration and President Bongbong Marcos should assist the victims of PJs in their positions now or status now as active petitioners in the trial? Ano ba tulong ang kailangan nila para talaga sumulong sa paglilitis? As a lawyer, lahat ng dokumento ibigay na sa pamilya kasi ang pahirapan yan And I spoke with Chief PNP Marbil noon sa Quadcom, sa Quadcom hearing. At nagsabi siya sa Quadcom na any document na hingiin ng pamilya ay bibigay namin. Kaya dapat ibigay na yon nila. Kung ano man. Ang problema lang dahil hindi ko alam kung may ginawa talagang mga dokumento ng panahon ni Duterte. Pero ano pa man, that's the first. Pangalawa, dapat kasuhan ng gobyernong ito ang iba pang involved. Hindi naman lahat yan madadala sa ICC. Marami pang libo-libo ang gumawa nun sa buong Pilipinas para wag pamarisan. Kasi hindi ito ang gusto nating mangyari na pumatay ka ng libo, pwedeng ulitin. So basically, yun ang isang hinihingi. At syempre naman, kung ano pa mang tulong na gusto ng gobyerno, siguro sila Jane ang pwedeng magsabi niyan. Ako sa legal lang na sana ang mga dokumento at ebidensya na matagal na naming hinihingi, sana very accessible na ngayon sa amin. Kung meron mang kopya ang PNP, DILG at DOJ sa ngayon. Kahit wala pa sa jurisdiction ang Pilipinas ng ICC, kahit wala pa sa jurisdiction, okay lang ba yun at mag-file ng kaso sa mga tao ba ang opisyal na kasangkot sa BGK? Yes. Pwede yon kasi hindi naman si President Duterte na yun. May kaso na doon Pwede yon for other acts. So is ICC mandated to you're in the human rights, right? And then ang case niya humanitarian reasons, right? Anong ba yung kaso niya? Crime against humanity. You're fighting for human rights. Ang tanong, may chance ba na ma-release siya on humanitarian reason or amnesty? I don't think so. Pero he can file. He can ask the ICC for that. Amnesty bawal sa ICC. Pag humanitarian, matanda na ako, di ba? Yung ganon, may sakit ako. He can ask that. Pero yung amnesty bawal yan sa ICC. But is ICC mandated to release them on humanitarian reasons? Kahit na may case against humanity? Discretion yun ng ICC. Wala akong alam na ginawa na gano'n ng ICC. But the President Duterte can ask that na humanitarian grounds, i-release ako. It's up to him. Pero tingin ko, at lalabanan namin siyempre. Kung meron kang dapat malaman ngayon ng ating media at ng mga madlang people, ano yung dapat nilang maintindihan ngayon sa nangyayari sa tribunal sa ICC? Well, ang nabanggit kong proseso kanina, yun na yun, yung steps. Ang sunod dito is possibly confirmation of charges na pag na-confirm na yun, i-constitute na yung trial court. So basically, yun na yung processes na mangyayari. Then, of course, sa trial, mauna muna ang prosecution and then the defense. All right. So joining us today is our former Chief Presidential Legal Counsel. Magandang tanghali po, Attorney. Thank you for joining us today. Grabe, traffic kayo, karon? Oo. Ready na ba tayo, sir? Diretso ka na to? Kamusta naman po ang traffic? Diretso na tayo ng Hague. Di ba? So, to give us and shed us some light, we have here Miss Jane Lee.
and of course, Attorney Neri. Ang first question natin kay Attorney Panelo, ICC was exercising or imposing enforceable laws in the country which to you was a violation of due process here. Ano pong reaction nyo bilang Chief Presidential Legal Advisor sa legal problem po ni President Duterte? Unang-una, matagal ko nung sinasabi, wala talagang jurisdiction ng ICC. Kahit na saan nyo tingnan, number one, yung sinasabi ni Presidente Duterte, paano magkakaroon ng jurisdiction sa akin yan? Unang-una, ang batas natin ay tinatakda na bago ang isang batas maging buhay, kailangan lumabas sa official gazette. Hindi lumabas, ni-research niya. Wala talaga eh. So, walang jurisdiction at the inception from the very beginning. Kaya nung nag-uusap-usap kami sa Malacanang, 7 kaming abogado eh. Yun ang sinabi ni Presidente Duterte. Kasi yung issue ng ICC sumabog na eh. Sabi nung 5 abogado doon, hindi, Mr. President, kasi may treaty. So, madalit sabi, parang ang opinion nila, parang nasuplant na yun. Dahil nagkaroon ng treaty, kaya may jurisdiction. Siyempre, pinagpipilitan ni President. Hindi, official gazette, wala eh. Ni-research ko yan, wala. At importante yung official gazette. In fact, in the Tovera case, sinabi talaga ng Korte Suprema, wala yan. Pag hindi mo pinalabas yan sa official gazette, hindi batas yan. And may reason doon kung bakit. Kasi under the Constitution, kailangan bigyan mo ng due process ang lahat ng dinidemanda. Paano mo mabibigyan ng due process yan kung yung batas na nagiging batayan ng pagpapakulong mo sa kanya, hindi niya alam na mayroon palang ganung batas. Kaya itinakda yan. Kaya yung sinasabing, ignorance excuses no one from compliance therewith. Pwede mo lang gamitin yon kung yung batas ay inilabas mo sa official gazette. Otherwise, pwede mong depensa, wala no, may batas ba? Wala naman na. Kaya yun ang pinilit niya. Pero yung 5 abogado, hindi, may jurisdiction. Hindi, nagtingin na kami kasi ako, alam mo naman ako, hindi ako umiimik palagi. So tinignan niya ako, parang, ang tingin mo, sabi ko, yun lang ba ang problema, jurisdiction? O di, kumalas tayo. Mag-withdraw. Tapos ang usapan. Speaking of withdrawal, Attorney, may kakayanan ba Supreme Court na i-compel ang ICC to bring back ang ating President Duterte? Bago tayo pumunta yan, kasi importante yung sinasabi ko ngayon eh. Sabi ko, di kumalas tayo. So alam mo ang ginawa ko? Nag-break kami, ginawa ko kagad yung 4-page memorandum yata, withdrawal. Pinabasa ko sa kanya. Ito. Pirma mo na, Mr. President. Pinirma niya. Kaya the following briefing, nasyak lahat eh. Hindi nga alam ng 5 abogado eh. Pagkatapos, sabi ng mga reporters, Sir, isa kanya ba ito? Presidente ba ito? Bakit? Bakit ordinaryong papel? Paano ordinaryong papel? Nag-meeting kami, gabing-gabi na. On the spot. On the spot. Ginawa ko na at baka magbago pa nag-isip eh. Ha? Sabi ko, sino nakapirma? Si Presidente. O si Presidente pala, pa ako tinanong. Madalit sabi, so wala na jurisdiction. Okay. Ang sabi naman ng ICC, hindi. Meron pa rin kaming jurisdiction sa inyo kasi meron kayong obligatory, yung tinatawag nila, residual obligation. Bakit naman ako? Kasi yung provision, sinasabi, pag nag-withdraw ka at nakasimula na kami ng investigasyon, pasok ka. Teka muna ka ako. Kailan ba kayo nag-imbestiga? Nag-imbestiga kayo 1 year and several months after the effectivity of the withdrawal. Right. Hindi na, kumpisa kami. Tingnan mo record. Ang sinasabi niyong investigasyon ay preliminary determination of whether or not you have jurisdiction following the complementary rule. Kasi kahit na miyembro ka, hindi ka basta papasok sa amin. Kung kami may kakayahan na usigin ng mga kriminal, o kung may kakayahan kami, ayaw namin gawin kasi kami siguro yung mismong dapat na usigin nyo. That's the only time. Yun ang pinag-aaralan nyo. In fact, nagkaroon nga kayo ng communication ng gobyerno at kayo at nakikiusap ang gobyerno, huwag kayong pumasok.
Kaya di ba, in fact, I criticized the Soldier. Sabi ko, akala ko ba walang jurisdiction? Ba't ka pasok ng pasok dyan? O, kaya mangyayari sa'yo, pag nag-decide dyan, unang-una ka ako, sigurado lahat ng pasok mo niyan, denied. O, denied nga lahat. Lahat na pleadings niya. And then, ang problema nyo pa, baka sabihin ng korte, pag nag-desisyon, walang kaming jurisdiction, pero you keep on filing cases. Exactly, yun ang isa sa mga reason. Oh, anyway, so, paano ka ngayon magkakaroon ng jurisdiction? Madalit sabi, kahit saan mo tingnan, wala kang jurisdiction. Okay, eto na ngayon. Pinipilit nila. Ang sabi ng gobyerno, walang jurisdiction ng ICC. We have a robust legal system. We are very strong. We prosecute, we jail, and everything. Oh, di okay na okay. Kaya napupuri ko yung gobyerno eh. Pagkatapos, dumating yung red notice. Ang paliwanag ng gobyerno, hindi, meron tayong commitment eh. Kailangan, sumunod tayo. Excuse me, Mr. President. And I've been addressing him, Mr. President, tama na yung sinabi niyong walang jurisdiction. Itong Interpol has no authority. In the first place, wala nga silang kapangyarihan mag-aresto. Ang trabaho lang nila to facilitate the manner, not only the manner, the fact of the arrest. Kailangan sabihan, kasi all over the world sila, meron kami niyang gustong kunin, pwede ba? O sasabihin ng Interpol, sige, nandito. By itself, it cannot arrest. It has to ask the state, the country where you want. Yes. Kaya nakiusap sila. Nakiusap. Ginawa ng ating gobyerno, yun ang ginagamit. Kaya nga request eh. Isa pa. Wala nga akong jurisdiction ng ICC, kayo na nagsasabi. Bakit kayo susunod sa pakiusap ng ICC sa Interpol na ipatupad? Wala nga jurisdiction. If the principal has no jurisdiction, the agent being asked to implement has no jurisdiction. So you mean a request that can have been denied? It should be denied because it is against our Constitution. Bakit against? Wala nga jurisdiction, di against. So similar dun sa freezing assets na i-request din ng presidente natin kung papayagan. Yeah. In other words, tingnan mo assuming, ipagpalagay na natin may jurisdiction. Ito, I will grant. Sige, may jurisdiction. Bakit? Basta ka bang makakakuha ng mamamayan natin dito? Hindi ba meron tayong batas ng extradition? Ano nakalagay doon? Kailangan mag-file ka sa hukuman. Common sense yun eh. Hindi mo dapat bakit mo ibibigay yung mamamayan mo na may sarili kang sistema legal dito? Padaanin mo. Pinadaan ba nila? Hindi. Pagdating niya, inaresto. Hindi nga sila nagpakita ng hard copy. Bilya mo, dinitain nila. Pagkatapos, kinidnap na nila. Tinakas na nila. Sa halip na bigyan ng proteksyon ang mamamayan ng ating bansa, pinagkanulo nila. That is a brazen culpable violation of the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, Mr. President, you're liable. That's an impeachable ground. Kasi dapat prinoteksyonan mo. Sinasabi mo, walang jurisdiction. Pagkatapos, nakiusap lang itong Interpol na pinakiusapan ng walang jurisdiction. Sinunod mo. Ano bang klase yan? Ano pong reaction ni President dyan sa tinanong niyo sa kanya? Wala. Hindi, tinatanong ko yun sa programa ko. Lahat ng platform, tinatanong ko siya. Wala, ano lang. Attorney Neri, may I? Ano pong comment natin doon? Una muna, yung publication, resolve yan. Pimentel versus Executive Secretary, wala dun sa steps ng treaty making yung publication. No? Pangalawa, Executive Order 459, yung rules on treaty making, wala rin yung publication because treaties form part of the law of the land. Yung pangalawa, yung nabanggit ni Attorney Sal Panelo na doon sa Article 17 yan ng Rome Statute, issues on complementarity, nakalagay doon na ang ICC walang jurisdiction pag ang tao na involved ay may kaso, may prosecution, criminal prosecution or investigation sa bansa niya. So, yun ang unang talagang hinihingi sa admissibility. Kaya ang tanong lang doon sa ICC when we filed the case in 2018, meron bang kaso si President Duterte? Wala. So wala, di tapos na. In fact, ang nami-misquote palagi dyan, ang nakalagay,
kung may kaso siya, walang jurisdiction ng ICC, maliban na lang kung may kaso siya pero actually unwilling or unable. Yung third, na-address na kanina yan, pumirma tayo ng treaty na ang proceedings, pag nasimulan na, bago naging effective yung withdrawal mo, ay tuloy yung jurisdiction ng ICC. Ngayon, ang interpretasyon nila President Duterte dyan, ang ibig sabihin yan, investigation. Pero wala namang basis yan. Ibig ko lang sabihin saan nakalagay sa rules na investigation yung tinutukoy ay ang term proceedings. In fact, ang term doon sa Article 127, any matter that has been started in the matter Ngayon, ang interpretasyon nila dyan na ang ibig sabihin ng proceedings at matter ay investigasyon. Wala yan sa rules, kaya talo sila doon. So ako naman, yung ang punto dito ngayon, na-resolve na yan ng ICC, can they raise it? Of course, they can raise it. May puwang sila sigurong ma-raise yan during trial. Pero para sa akin, ang maganda talaga, also that, harapin na rin yung mga kaso na if-a-file, kung mag-file man. Kasi kung magpunta sila sa ICC to challenge it again, parang kinilala nila ang jurisdiction ng ICC. And bayat I agree, ang ginawang yon ay, of course, discretion ni President Marcos at may blessings kay President Marcos yung pag-aresto kay President Duterte. Puntahan ko lang yung sinasabi ni Attorney Mary na kaya magkakaroon ng jurisdiction yan kasi wala namang kaso rito si Presidente Duterte. Yun nga ang matindi doon Can you imagine? Porket walang kaso, kasi di ba matagal nang ang hinahamon ni Presidente Duterte. Sabi niyo, mamamatay tao ko, di mag-file kayo na mag-file kaso sa akin. Wala namang problema yon. Ayoko lang na magpa-file sa akin dayuhan. Walang kaso. Ibig niyo bang sabihin, taliwas sa sinasabi niyo na we have a robust legal system. Bakit ibibigay niyo sa dayuhan? Hindi natin kaya? Functioning nga tayo. Ang alam po ninyo ng ating bansa, 2 presidente na pinakulong natin. Isa ang pinalayas natin. Ibig sabihin talagang kayang-kaya natin. Bakit tayo sumusuko sa dayuhan? Yun ang issue. Yun ang issue dun Ganun lang kasimple yun. Bakit kailangan sila ang maglitis, lumitis, at maghatol sa isang taong sabi natin ay may kasalanan? Alam mo ba, may anak akong abogado si Paulo. Dad, 40 years ago, you went to the streets, organized the Marcos loyalists, and demanded from the government to bring back Marcos because he was being accused of stealing the nation's wealth. Sabi mo, magnanakaw pala, ibalik niyo yan si Marcos dito niyo litisin. 40 years later, Dad, eto ka na naman. Mukhang sasabihin mo sa kuya, ibalik niyo rito si Duterte, dito niyo litisin yan. Sabi niya, that's very ironic deja vu, Dad. Yes, sir, walking contradiction ka. But speaking of pagbabalik, kaya bang ibalik ng Supreme Court si President Duterte? Ganito yan. Sabi nila, mutin academic yan. No, I disagree. Alam mo bakit? The government performed an illegal act. An illegal act committed by the government or by any person follows it and follows him wherever he goes. Hindi pa pwede. Otherwise, palaging gagawin yan. Hindi. Sinorender na namin lahat, gagawin niya. Wala na kaming jurisdiction. Kasi, mangyayari, di tatawagin. Nasa si Duterte, kasi RIP. You're requiring to bring. Sasabihin ng mga Your Honors, we're sorry, but we've already surrendered the body of Duterte to the so-and-so. Wala kaming kung ako ang justice, ito sagot ko, wala akong pakialam dyan. Under the law and the rules, you are directed to bring the body of this Duterte. Yeah. Anong ginawa nyo? Itinakas nyo Problema niya yan. I don't know what you will do. Bring him here. May jurisdiction kami rito. Kaya gawin nyo na ang dapat yung gawin. Ibalik nyo sa amin yan. But is the government bound to assist Duterte legally during this process? Oo, hindi ba? Natatawa nga ako. Sabi ni Claire,
kahit na nakakulong na siya, we are assuring that his rights will be protected. O yun ang sagot. Sila mismo sumagot sa tanong mo. That they will be protected. Sila. Quick question lang po, Attorney. Will Senator Bato de la Rosa and others similarly charged also face arrest by the Interpol and be brought to Hague? Hindi ba sabi ni Bato ready daw siya. Ready daw siya. Pero sabi ko nga sa programa kanya, Senator Bato, sabi mo, I will follow the rule of law, yung ICC warrant. I will not run away. Senator Bato, I will address you now. What are you talking about? You're following the rule of law sa ICC. Wala nga jurisdiction Illegal. Lahat ng ginawa ng ICC ay illegal. At ang ginawa ng gobyerno na hindi lamang tinulungan, ginawa niya yung dapat gawin ng ICC, lalong naging illegal. At pagkanulo sa isang mamamayan ng ating bansa. We would like to open the questions for our media. Ayan. Inom muna kayo, Attorney. Yes, go ahead. Ian Cruz. Attorney, si Ian Cruz po ng GMA. Attorney, kailan po kayo pupunta sa The Hague? Ano po ang plano ng defense team, legal team po ni dating Pangulong Duterte? Alam mo, maraming defense team si Presidente Duterte. 3 yata kaming grupo. Unang-una, mukhang impractical na pupunta ka doon. Hindi naman kami accredited lawyers doon. Mangyayari, baka hindi pa kami papasukin doon. Most likely. Hindi kami papasukin. Ang magiging lang namin doon papel, moral support, malaman ni Digong na nandun yung mga kaibigan niya, mga abogado. Okay lang yun. Pero yung sabi mong makikialam kami doon, may unang-una, indifference. Sila ang mga magagaling doon. Sila dapat talaga. That's precisely why BP Sara went there to look for lawyers that will compose the legal team for the former president. Kaya mas kailangan kami dito. So wala pong mga lawyers dito na magpapa-admit doon sa list of counsel ng ICC? Hindi ko alam ang requirements. Sabi ko, kay Attorney Nery kung alam niya, ano bang kailangan requirement para umarag ba sa ICC? Baka may mga requirements noon mag-apply ka pa. Hindi mo alam. Anyway, ako I trust yung mga abogado noon. Yun ang mga hinahawakan nila. Kaya-kaya na nila yun. Nakausap niyo na ba si President Duterte? Nung huli ko siyang, hindi nakausap, nung huli ko siyang makita, sa Hong Kong, sa States, nagsinyasan lang kami kasi nagtitiktok ako Hindi ko siya nakausap. Paano mo makakausap? Pag nauna siya sa akin ng ilang oras ba, naglanding siya ng 9 a.m. yata, 9 past. Naglanding naman ako ng 1:15. Nung pumunta ako sa Villamor, ayaw na akong papasukin. Twice ako nag-attempt. Wala. Hindi ko nakausap. Tinatawagan ko, ginajam. Kaya never kami nagkausap. Yes, next. Hi po, good morning po. Paulo Barcelon po from Billionario News Channel. Sir, tawag dito, I believe you also helped the presidential daughter, Katie, to file that petition sa Supreme Court. Recently, medyo nagva-viral po yung ilang mga di umano'y screenshots from an alleged na dump account niya sa Instagram showing na mayroon siyang ginagamit na substance, no? Are you also giving the presidential daughter some legal advice on how to deal with it? And open po ba siya to filing a case against anyone who leaked yung supposed private screenshots dun sa kanyang Instagram account na siya nasa labas at may mga ginagawa? Unang-una, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang narinig yun. Pangalawa, for all you know, fake news na naman yan. Ang daming fake news ngayon, hindi mo na malaman because of AI, artificial intelligence. Talaga hindi mo na alam kung anong totoo o hindi. Kaya naging maingat na ako dyan. Apo. And just to jump off from the discussion on kanina before you came kasi sir, there was a discussion on freezing the former president's assets para maibigay as compensation to the victims. Kaya, in your capacity as former Chief Presidential Legal Counsel and can the government do that para i-freeze para in the event lang na ma-convict ang dating pangulo? Unang-una siguro tanong, may asset ba yun? Walang pera yun Di ba?
Natatandaan nyo nung kandidato siya, na meron daw siyang daang milyon. Oh, di ba, nag-waiver siya, ako ang abogado niya. O, lumabas. 16,000 pesos lang ang laman ng kanyang Walang pera yun. So, But assuming na meron, ba't nila i-freeze? Anong basis? Wala pang kaso. Kini-question pa nga natin. Assuming lang, sir, na let's say, nag-trial, na-convict si FPRRD, tapos nag-order ang ICC na i-freeze ang kanyang assets. Can the Philippine government do that? Ay, nasa gobyerno na naman niya. Kung pareho ng kaso ng mga Marcos. O hindi natin alam. Pero ako tingin ko, kahit pa may freeze order, walang perang i-freeze. Walang pera yun. i-freeze mo? Wala. Walang capability si former president. Walang pera yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Sweldo lang nga eh. Alright, sige. Thank you po. Alright, thank you. Alright. Yes, please. Tandaan nyo, nung kandidato yan, hindi tumanggap yan ng donor cash for the campaign. Sir, regarding lang po doon kay Senator Bato de la Rosa, sinabi niya na sasama siya, he will surrender to the ICC if merong warrant against sa kanya. What is your legal advice to Senator Bato? Yung sinabi ko kanina, what are you talking about na susurrender? Wala nga jurisdiction eh, ba't ka susuko? Diya mo silang arrestuin ka, paano nang ginawa, para questionin natin. Kasi pag nag-voluntary surrender ka, you're admitting na may jurisdiction over your person. Sir, aside kay former President Rodrigo Duterte, nagkausap rin po ba kayo ni ES Medjaldea? Hindi, paano mo makakausap nga lahat ng mga tao? Ginam nga lahat ng telepono namin. Hindi kami nagkausap. Inaccessible sila. Wala, lahat sila. Nung nasa Villamor pa lang, hindi mo makakausap. Hanggang Kinlaw lang, tapos wala na. Ako may maganda akong tanong, Attorney. What are we looking at? In terms of mamaya, magkakaroon ng tribunal, what are we looking at? Anong senaryo pwede nating expect? Actually, hindi ko alam kung anong gagawin nila doon. Siyempre may preliminary. Preliminary siguro. I don't know exactly. Never pa ako nakaharap doon eh. But I assume, ang pag-uusapan nila doon, he will be informed of the accusation against him. At hihingihan siya ng paliwanag. Parang humarap sa piskal. Parang piskal yan. Ganun, parang preliminary investigation. Guilty or not guilty? Yan ang tatanong. Hindi, siguro, sagutin mo muna para pag-aralan namin. Pero presume guilty na siya no? Sa nangyayaring yan. Hindi lang presume. Talagang diniklara na ng gobyerno itong guilty. Pinagkanulo na nga eh. Alright, we have a question from the media. Wala na? Alright, great. So, right now, we are being watched globally, with all our partners streaming worldwide. Jane, is there anything that you want to share to our audience watching us around the world? Yun po, harapin na lang po yung dapat harapin. Katulad po ng pagharap ng mga pamilya sa buhay nila pagkatapos po nilang mamatayan. Kami po ng mga pamilya mula po sa Rise Up for Life and for Rights ay patuloy pong nananawagan na panagutin lahat po ng mga sangkot sa war on drugs na to. At wag na po sanang maulit to sa susunod na mga panahon. Kaya naman din po kami nagsasalita para rin po hindi na ito maulit. Kasi syempre natatakot po kami, takot na takot po kami nung mga panahon na yon. Ayaw na po namin maulit yun sa pamilya namin, sa pamilya po ng iba. Salamat po. Thank you, Jane. Attorney Neri, anything you want to share to all those people watching us around the world? Yes, siguro, yung kaila Jane, 6 na taon during the time of President Duterte, walang nangyayari sa kaso nila. In fact, hindi sila pwedeng mag-file ng kaso kay President Duterte dahil mag-claim siya ng presidential immunity. Kaya dumulog sa ICC. At hindi naman masisi ang mga biktima dahil hirap nga silang kumuha ng police blotter, police report. Minsan doktor pa yung autopsy, doktor pa yung death certificate. Katulad ng nabanggit ko na pinatay pero bronchopneumonia ang nilagay sa death certificate. So pahirapan talaga sila dito. Kaya sila dumulog sa ICC. Lalo na sa 6 na taon ni President Duterte bilang presidente, hindi siya nakasuhan. Nakakalungkot na ngayon si President Duterte ay humihingi ng proteksyon sa gobyerno
Pero hindi niya pinroteksyonan ang mga Pilipino nung panahon niya. Parang ang ginigiit ni President Duterte ngayon, dapat ang gobyerno proteksyonan mo ang Pilipino. Bakit? Yung libo-libong pinatay niya, Pilipino ba yun o dayuhan? Pilipino yun eh. Pero kung ano man ang pinagkait niya doon sa mga maraming mahihirap, ngayon hinihingi niya, sige, dapat lang naman ikilanlanin ang mga due process rights niya, di katulad ng pagkait niya nito sa asawa ni Jane, sa libo-libong mga pinaslang niya. Ngayon, ginigiit niya, bakit mga dayuhan? Dapat mga Pilipino. Biglang naging nationalist si President Duterte, maka-Pilipino. Pero nakakalungkot, nung panahon niya, pinagkanulo niya tayo sa China, halos binigay niya ang ating territory, ang ating sovereign claim sa West Philippine Sea. Ipokrito si President Duterte. Dati-rate, makadayuhan ka, maka-China ka, ngayon nakalagay ka na sa alanganin, bigla kang naging pro-Filipino. Dapat si President Duterte, tanggapin niya ang husga sa kanya ng ICC, nandyan na yan. At sa aking pagtingin, ano man ang dahilan ni President Marcos sa pag-surrender sa kanya sa ICC, hindi yan, walang pakialam ang pamilya dyan. Away nila ni Duterte yan. Kung kaya natuwa ang mga pamilya na ngayon may aninag na ang hustisyang matagal na nilang hinahanap at matagal na ring pinagkait sa kanila. Thank you, Attorney. Attorney Pinelo, any last message before I conclude? Maraming topics ha. Unahin natin yung sinabi niya na 6 na taon walang nangyari. Alam naman ni Attorney Neri, abogado naman siya. Alam natin na pag naghangabla ka, kailangan maraming ebidensya ka. Hindi mo masisisi ang piskal na i-dismiss ang kaso mo pag wala kang ebidensya. Hindi. Kahit pa, si Presidente, sige, ilagay na natin, may immunity. Hindi na siya immune. 3 taon na hindi kayo nag-file ng kaso. Sige, paano may pagtatanggol yon? 3 taon, ibang administrasyon. Doon muna tayo sa 6 na. Tapos na yun. Ano ko na nga, I will concede that na nga. 3 years after. Bakit wala kayong pinail na kaso? Yun. That's one. Yun ang sinasabing dito sa West Philippine Sea. Hindi ko totoo. Si Presidente Duterte, matalino, smart. Alam niya, hindi niya kaya. Kasi walang puwersa sa mundo ngayon na kayang labanan ng China. Alam nating lahat yun. Kaya pati nga Amerikano, walang magawa eh. Kaya ang ginawa niya, pero hindi ko totoo na sinurrender niya kasi nandun ako harap-harapan eh. Nung kaharap niya si President Xi, sinabi niya talaga, meron kaming arbitral ganito, ganyan-ganyan. Alam mo sagot sa kanya, huwag niyo pagpilitan dyan, magkakagulo tayo. So nung makita ni Duterte yun, delikado, baka ang bansa ko masakop nito. So ang ginawa niya, yung ibang aspeto na lang ng relasyon, yung trade, yung sharing ng intelligence, yung pag-utang, lahat yun. Kaya kita mo, yung mga Chinese tayo ang unang tinulungan sa pandemic, hindi lang yan. Sa panahon ni Duterte, walang binubuli. Kasi nga, kinaibigan niya Para, ngayon, tingnan mo, nangyayari sa atin. Katakot-takot na pambubuling ginagawa. Kasi inaway natin Matalino si Presidente Duterte. Basta ito pong sasabihin ko sa inyo. Itong ginagawa ni Presidente Duterte ay isang paglabag sa saligang batas. Ang mga hinilal natin ay tumalikod sa kanilang sinumpaan sapagkat ang pangunahing tungkulin ng isang gobyerno at ng isang presidente ay magsilbi at bigyan ng proteksyon. Hindi niya po ginawa yon. Tayong mga sambayan ng Pilipino ang lumikha ng gobyerno para pangalagaan tayo. Tayong may kapangyarihan na lumikha at may kapangyarihan din tayo na sila'y pababain sa kanilang mga tungkulin. Kaya, alam po ninyo, gaya ng sinabi ko sa TikTok at sa ilang araw ko na sinasabi, kung kayo po ay naniniwala na lumalabag ang pamahalaan, tungkulin natin na panindigan. Pero hindi po pwedeng puro lang tayo text, puro lang tayo social media, puro lang tayo komentaryo. Kailangan lumabas tayo
sa kalsada. Gawin nating mapayapa ang ating paninindigan para makita ng buong mundo at ng gobyernong ito na tayo ay naninindigan na mali ang ginagawa nila. Baka sakali na magbago sila. Sapagkat kung hindi sila magbago, well, palagay ko, ito ang simula ng pagbagsak nila. Thank you, Attorney. May konting habol tayo? Yes, nag-concede naman na si Sal na sa 6 na taon na presidente si Duterte, hindi nga naman talaga siya pwedeng kasuhan. Kaya tama lang na sa ICC talaga dumulog yung pamilya. Yung ayaw lang namin kasi yung masisi pa ang pamilya, bakit kayo pumunta doon? Tama naman, nag-concede na sa 6 years na yun. Ngayon, kung ano man yung plano ni Marcos sa kasuhan si Duterte o hindi dito, na silang may hawak ng dokumento. But we demand from President Marcos na at least yung co-conspirators ni President Duterte pwede namang kasuhan na dito ngayon at dapat gawin na yan ng DOJ. So, teka muna. Ang nag-concede lang ako na may immunity. Pero ang sinasabi ko, 3 taon na, mag-4 na taon na, wala pa rin kayong pinapile. Kaya yung katwiran nyo, mukhang will not apply. Alright, thank you, Attorney. May humihirit pang last question, di natin mahindihan to. Ito yung isang mga batikan sa batikan. Kasi may isang issue na hindi nasagot. Unang-una, ang allegation kasi ni Attorney Panelo, illegal yung arrest. Kasi wala nga namang hukom dun sa, under the Rome Statute kasi, merong isang provision dun na kapag ka ni-red notice na yung gobyerno, ang mag-i-issue talaga ng warrant dyan yung local court, RTC. Wala naman at that time. Wala namang judge doon So, hindi na satisfy. Kung, if, for example, haharap siya mamaya madaling araw at erase yun na illegal yung arrest, anong pwedeng mangyari? Kanina may natin siya tanong. Ibabalik ba siya ng ICC dito sa jurisdiction ng Republika? Kasi ang formal assumption of jurisdiction, mangyayari lang yan kapag tumayo na si Duterte dun sa harap ng tribunal. Ngayon, hindi pa yan kasi nandun pa lang siya physically, pero hindi pa siya ina-acknowledge. So, wala pa siyang talagang formal na ano. So, kung nag-illegal arrest, pwede ba siyang ibalik? Oh, definitely. Kasi meron nga nakalagay doon na interim release na tinatawag. Yes. Na pag nilabag mo ang karapatan nito, pwede nilang i-release. At marami na nangyari. May nabasa ko na nangyari na yan. May mga naabsuelto na rin nga. Pero, alam mo sa akin, mawalang galang nga, irrelevant lahat ang pag-usapan ng Rome Statute, yung mga provision nila. Kasi wala nga jurisdiction on 2 basic grounds. Walang lumabas sa official gazette and therefore unenforceable. And number 2, tayo'y nag-withdraw. So lahat ng ginagawa ng ICC, lahat ng ginagawa ng gobyerno kaugnay dito ay puro illegal. Hawak-hawak ang libro ng Rome Statute. Attorney Neri will now respond. Actually, wala akong alam na rule. Jurisdiction noon. Dahil nandun na si Duterte Di ba basic naman sa ano yan? Anyway. Yes, sorry. Wala akong alam na rule sa ICC na kailangan mag-issue ng local court ng warrant of arrest. But in any case, pag erase ni President Duterte yan, yun ang problem dyan at nabanggit yan ni Salvago lang. Do you recognize now the jurisdiction of the ICC? Kasi you're going to cite the rules of the Rome Statute eh. So, discretion. Walang ganong rule na nakita ako, but if President Duterte will use that rule, if it ever exists, then he falls under the jurisdiction of the ICC. Nag-file ng motion. Not necessarily. Pwede naman ad cautelam. Paano po? Pwedeng? Ad cautelam. Ibig sabihin, hindi mo ina-accept yung jurisdiction, but just in case, ito ang argumento namin. Yeah. Tsaka, alam mo, Neri, meron. Nakabasa ko rin na kailangan dumaan. Kaya nga yung warrant of arrest, sabi ko, wala. Hindi, may dumaan doon na bago mo arrestuhin, kailangan padaanin mo sa local. Ang sagot ng DOJ, kami yung court. Sus Mariosep, ano ba yan? Ay, yung USEC natin. Sila daw yon. They concede na meron. But we did not violate it kasi kami yon. The entity refers to us, the DOJ. Right. Kami yung court. Yun ang sabi niya eh. Tingnan mo, yung statement niya, official statement. Balikan yung video na yan. Balikan niyo. Wala lang rule na nagsabi, court ang mag-issue ng warrant of arrest. Anyway, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
Ang katotohanan lumalabas po dito sa The Agenda. Sa ngalan po ni Attorney Fred Bison, maraming salamat po. Bakit?